Good afternoon, my dear brothers and sisters. What could someone mean when he or she says the word or the expression dedication or dedicated? Maybe for some, when we use or one uses that word, he or she would say dedication is an act of offering. I dedicate this song to you. I dedicate this hard work to you. I dedicate this place. For example, the cathedral was dedicated for the use of worship to God. But on the one hand, we also make use of the word dedication or dedicate when we mean quality of work. He is a dedicated servant, a dedicated professional, a dedicated public servant, a dedicated servant of the parish or the community. Kalidad ng trabaho. Hindi lang pag-aalay kundi kalidad ng trabaho. May oras, may ganda at ayos ang pagtatrabaho, punong-puno ng puso, punong-puno ng apoy sa kanyang pagtatrabaho. And we wish to see that description or image how God has been dedicated to us, not only offering Himself to us, but how God has been doing quality work for our own end. Our first reading today is a usual reading for funeral masses. But if we wish to see the whole picture of it, just recognizing that the souls of the just are in the hand of God, that no torment shall touch them. Even in the fiery furnace, God would continue to form us and take care of us. For those souls in the hands of God, truth, faithfulness, and love shall abide with them. Mga pagkakahulugan ito kung papaanong dekalidad ang pag-alaga ng Diyos sa tao. In today's gospel, we've heard this usual theme of Luke, of the servant and master relationship. Ang paglilingkod po ng mga panahon na iyon ay isang dignidad. Yung namumuno, magbibigay ng trabaho sa kanyang lingkod. At yung lingkod, gagawin ang kanyang paglilingkod sa kanyang pinuno. Not out of compliance, but with dedication. Mula sa puso, puno ng lakas, puno ng saya. And this is something we wish to inspire ourselves, my dear brothers and sisters. We've been hearing a lot of substandard projects, lofty promises. Minsan kahit po sa simbahan ang mga turo, wala na rin sa grounding or sa quality doctrine. But let us find ourselves inspired of doing dedicated works. Dahil ang Diyos kung manilbihan at mangalaga, dekalidad. Kaya sana tayo rin. Our works may not be substandard, minimalist, or mediocre, but dedicated. Quality work. Galing sa puso. Masayang nagtatrabaho. Happily serving others. Diligently doing small tasks. Kahit paglilinis. Kahit pangangalaga ng mga kasambahay at mga kaibigan o kung sino man. Out of our own hearts, but full of confidence and diligence. Ganun po mangalaga at magserbisyo ang Diyos. Hindi substandard, hindi madaling masira. Malakas, may prinsipyo, may laman. Dahil dekalidad ang pag-ibig ng Diyos, dekalidad ang kanyang pangangalaga sa ating lahat.